Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Mula sa kanyang likuran, nagsimulang mang-asar si Sylves kasama ang kanyang grupo. Paulit-ulit nilang binigkas ang bansag na, stutterer, worry sinasadyang idiin na talagang bagay iyon kay Eugen. Sa bawat salitang marinig niya, lalong nagngalit ang kanyang mga ngipin, at ang panginginig ng kanyang panga ay sapat na upang ipakita ang galit na unti-unting sumasabog sa kanyang loob. Hindi na napigilan ni Eugen ang sarili. Sa isang biglaang galaw, hinugot niya ang kanyang espada at itinutok iyon kay Liu Xingran. Umapoy ang talam habang nag-iipon ito ng enerhiya, at kasabay nito'y umalangaw-ngaw ang kanyang galit na sigaw. Malinaw na wala kang alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Paano ka naglakas loob na hamakin ako sa harap ng aking mga tauhan? Ngayon, makinig kang mabuti, ang dugo mo'y lilipad ng higit sa 3 metro rito, ngayon na ngayon din. Sumugod si Eugen nang walang pag-aatubili. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang atake, biglang hamarang si Ye Qing. Ang nakamamatay na hiwa ay tumama lamang sa kanyang kamay, at sa sumunod na iglap, isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw. Nahati sa dalawa ang espadang hawak ni Eugen nang tumama ito sa kamay ni Ye Qing, para bang isang marupok na bakal lamang iyon. Kalmadong nagsalita si Ye Qing, ang tinig ay malamig at puno ng pangungutya. Magandang espada iyon, wika niya, pero ang taong humawak nito ay 100% basura. Nang inag si Eugen, lumaki ang kanyang mga mata habang nakatitig siya sa nabasag na talam sa kanyang kamay, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Bigla siyang napasigaw, halos mawalan ng bait, habang umiiyak para sa kanyang banal na espada. Mahigpit niyang hawak ang kalahati ng naputol na talam habang pasiga na tinanong si Ye Qing kung ano ang ginawa nito sa kanyang Sacred Oath Blade, isang sandatang minsan niyang ipinagmalaki, at ngayoy tuluyang nadungisan ng kahihiyan. Walang anumang bakas ng emosyon sa mukha ni Ye Qing habang malamig niyang sinabi. Nasira lang iyon. Isang maliit na aksidente. Sa sandaling iyon, sinunggaban ni Eugen ang kwelyo ni Ye Qing. Pasigaw niyang iginiit na hindi iyon aksidente, na malinaw na hindi. Sunod-sunod ang kanyang mga tanong, bawat isa'y puno ng galit at paninisi. Alam ba nito kung gaano kalaking gulo ang kanyang ginawa? Paano niya nagawang sirain ang paborito niyang sandata? At sino ba siya para hamakin ang lakas at mataas na estado ng pamilyang Yu? Bago pa tuluyang sumabog ang tensyon, pumasok si Yushan sa usapan. Mahinahon ngunit may bigat ang kanyang tinig habang pinaalala niya na sinabi ni Ye Qing na aksidente lamang iyon. Dagdag pa niya, dapat sana'y magkakampi sila bilang isang koponan, at hindi magandang simula ang paghugot agad ng espada sa mismong unang pagkikita. Ngunit hindi pa rin hamupa si Eugen. Patuloy siyang sumigaw, itinatanghal ang kanyang galit at pagkabigo. Wala na raw ang kanyang espada, at dahil dito'y hindi na siya makakalaban. Kaya, sigaw niya, paano ninyo planong bayaran ang pinsalang ito? Tumingin si Yushan kay Ye Qing bago muling magsalita. Totoo raw na nabasag nito ang espada ni Eugen, at kung tutuusin, makatarungan lamang ang magbigay ng kompensasyon. Kaya't direkta niyang tinanong kung sang-ayon ba si Ye Qing bilang kinatawan ng Scavenger House Guild. Ngumiti si Ye Qing, isang ngiting kalmado ngunit may bahid ng kumpiyansa. Kami ang unang kumilos, tugon niya, kaya babayaran ko siya. Nagulat si Liu Xingran sa naging pahayag ni Ye Qing at agad na yumangal. Hindi ito tama, sila ang unang umatake sa atin. Ngunit isang maikling sagot lamang ang ibinigay ni Ye Qing, kalmado at walang pag-aalinlangan. Ayos lang. Pagkatapos nito, marahan niyang binuksan ang void, at isa-isang nagpakita ang mga kagamitang nakatago rito.
Kumislap ang iba't ibang sandata at artifact sa hangin, bawat isa'y naglalabas ng presensya na higit na nakahihigit kaysa sa karaniwang kagamitan. Tumingin siya sa leader ng Celestial Light Guild at nagsalita ng diretsyo. Pumili raw ito ng alinman sa mga iyon, sapagkat kahit alin ay mas mainam pa kaysa sa luma at nabasag na espada. Hindi napigilan ni Yujan ang mapamangha. Napako ang kanyang tingin sa koleksyon habang napatanong kung saan nakuha ni Yeching ang lahat ng iyon. Sa gilid, nagsimulang mangulubot ang noo ni Noveles. Halatang naiirita, binalingan niya si Yeching at paaring natanong. Paano mo nagawang ipakita sa kanya ang Dragon's Treasury ko? May bahagyang bagot sa mukha, sinagot siya ni Yeching na parang wala lang. Ano bang pinagsasabi mo? Bahagi lang iyon ng aking pocket. Yumangal si Noveles sa narinig. Agad niyang ipinaliwanag, may halong yamot at diin sa bawat salita. Ang pocket mo ay bahagi ng kayamanang pag-aari ko. At lahat ng itinatago mo roon, lahat iyon, ay pag-aari ko rin. Habang nakikita ni Yeching si Noveles na dahan-daw ang lumalapit sa direksyon ng mga divine item, malamig niyang sinabi. Tigilan mo na ang pagsasabing pag-aari mo ang lahat ng nasa aking pocket na para bang ikaw ang tunay na may-ari nito. Napagkasundoan na natin na isa sa uli ko ang mga divine equipment na aking inutang, pero gagawin ko iyon sa sarili kong mga kondisyon. Hindi tumigil si Noveles. Lumapit siya sa mga kagamitan, at sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang presensya sa paligid. Itinaas niya ang kanyang tinig, puno ng awtoridad. Sa aking pangalan, Noveles Galakrond, mamarkahan ko ang mga ito ng Dragon Mark. Sinumang maglakas loob na magnakaw ng pag-aari ng mga dragon, maliban sa kanya, ay mararanasan ang galit ng soul-devouring flame. Pagkatapos, direkta niyang tiningnan si Yeching at idinagdag. Kabilang ka sa exemption list. Biglang sumigaw si Yeching, halatang iritado. Tigilan mo na ang paggawa ng desisyon para sa akin. Sa gilid, tuluyang nabigla si Yujan sa mga ipinakitang divine item. Napailing siya at mapait na nagsalita. Kung ikukumpara sa mga sandatang iyan, ang hawak ko ay puro kalat lamang. Namangha ang lahat sa eksenang nasasaksihan. At sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Sylphs habang pinupulot at hinahawakan ang isa sa mga sandata. Medyo komplikado itong ipaliwanag, sabi niya nang may bahagyang ngisi, kaya gagamitin ko na lang. Ngumiti si Yushan bago nagsalita, ang tono'y kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Iba ang aking mga mata kumpara sa karamihan ng mga hunter. Ang espesyalidad ko ay ang pag-a-appraise ng mga kalat, na karaniwang hindi pinapansin ng iba. Kaya gamit ang aking pambihirang appraisal ability, natuklasan ko ang tunay na halaga ng mga kagamitang ito. Tahimik na nakinig si Yeching. Sa kanyang isipan, habang tinitingnan ang mga item sa harapan, malinaw niyang naaalala kung paano ginamit ni Yushan ang kanyang extraordinary appraisal skill upang tuklasin ang tunay na halaga ng bawat isa, isang kakayahang hindi basta-basta matatagpuan. Biglang nagtanong si Xiaofeng, halatang naguguluhan. Seryoso raw ba siya noong nasa auction sila? O baka niloloko lang siya ng singsing na iyon? Maikling sagot lamang ang ibinigay ni Yeching. Huwag mo nang masyadong isipin. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Xiaofeng ang kanyang kuryosidad. Muli siyang nagtanong kung saan nakuha ni Yeching ang ganoon karaming kagamitan. Abala si Yeching sa pagpili ng mga item sa harapan niya, isa-isang sinusuri ang mga ito, at hindi man lang siya tumugon. Muling nagsalita si Yushan, mas direkta na ang tanong. Saan nga ba niya nakuha ang lahat ng divine equipment na iyon? Hindi man lang tumingin si Yeching habang sumagot. Trade secret, malamig niyang sabi. Hindi ninyo kailangang pakialaman. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, biglang hinayla ni Liu Xingran si Yeching sa braso na parang isang batang sabik na sabik. Itinuturo niya ang isang kagamitan at may halong pilit at pananabik na sinabi na iyon ang gusto niyang kunin. Biglang natawa si Yushan, ang tawa'y may halong paghanga at kalkuladong pag-iisip.
Talagang kahanga-hanga ito, wika niya, bago ituloy ang tanong. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang steady supply of divine equipment para sa isang high-level hunter guild? Kahit saan pa nagmula ang mga kagamitang iyan, ang isang first-class guild, tulad ng amin, ay hindi maaaring pabayaan ang isang taong tulad mo. Hindi ko pwedeng payagan na ang sinumang may hawak ng napakaraming divine artifacts ay makipag-cooperate sa ibang hunter guild. Kalmadong tumingin si Yetching kay Yushan at walang emosyon na nagtanong. Papuri ba iyan, o isang banta? Bahagyang ngumiti si Yushan. Maaaring pareho, sagot niya. Handang bilhin ng mga tao sa Tates ang lahat ng divine equipment na pag-aari mo, sa presyong mas mataas pa kaysa sa kasalukuyang market value. Sandaling huminto siya, saka muling nagsalita, mas mabigat ang tono. Ang tunay kong hinihiling ay isaalang-alang mo ang alok. At bilang dagdag pa roon, hahanapan din kita ng paraan upang may sama ka sa abis na nais mong pasukin. Lumingon si Yushan kay Yujan, at ang kanyang tinig ay malamig ngunit may awtoridad. Hindi mo ba alam kung kailan dapat huminto habang ikaw pa ang nauuna? Si Guild Leader Ye ay aking honored guest. Kaya kung maaari, ayusin mo ang pakikitungo mo. Hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kanyang mga miyembro. Nabigla si Yujan sa narinig. Hindi niya napigilan ang magtanong kung bakit bigla itong kumakampi kay Yetching. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, napilitan siyang pumayag. Malamig niyang sinabi na palalampasan niya ito sa pagkakataong iyon, at para lamang malinaw ang lahat, idinagdag niyang hindi raw niya sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Pagkatapos, pumili siya ng isang sandata at maikling nagsabi. Iyan ay sapat na. Tumango si Yushan at muling nagsalita. Ngayong maayos na ang lahat at kumpleto na ang mga koponan, dapat na nating itigil ang mga usapan. Ayon sa impormasyon, ang Haunted Abyss ay may affix na garantisadong magbibigay ng divine item. Kaya kailangan nating magkasundo kung paano hahatiin ang loot, at may mungkahi ako. Ipinakita niya ang isang dice na hawak sa kanyang kamay. Susundin natin ang tradisyonal na alituntunin ng World Guild sa pamamahagi ng loot. Magre-roll tayo, at ang makakakuha ng pinakamataas na numero ang mananalo. Napangiti si Sylves at bahagyang nagkomento. Iyan ang inaasahan ko mula sa isang old-school hunter guild, kahit ang paraan ng pamamahagi nila, tradisyonal pa rin. Bahagyang naguguluhan si Yujan sa gagawin nila, hindi pa rin ganap na nauunawaan ang bigat ng desisyong kanilang papasok. Samantala, tahimik na nagmamasid si Novelas bago magsalita, ang tinig ay mababa ngunit puno ng lalim. Ang Destiny Dice, ayon sa kanya, ay hindi isang bagay na maaaring maliitin. Isa itong divine artifact na may dalang power of law. Kapag tumigil ang dice sa pag-ikot, ang hatol nito ay ganap at hindi na mababago. Kahit ang kanyang Dragon Seal ay walang kakayahang labanan ang mga tanikalang hinuhubog ng power of law na nakapaloob dito. Napakunot ang noo ni Yetching. Kalmado siyang nagtanong kung anong uri ng law power iyon, at kung anong klaseng kakayahan ang taglay nito. Dahan-daang nagsimulang magpaliwanag si Novelas. Kung ito'y inilalapat sa isang sandata, wika niya, lumilikha ito ng 9 na antas. Mula sa bulok na kahoy at ordinaryong bakal sa pinakamababa, hanggang sa divine artifacts at bihirang kayamanan sa pinakamataas. Iyan ang dahilan kung bakit may divine grade gear at mayroong ganap na basura. Kahit pareho silang tinatawag na kagamitan, magkakaiba ang antas ng kalidad. Sandaling huminto si Novelas bago ipagpatuloy. Kung ito naman ay inilalapat sa isang tao, hinuhubog nito ang libu-libong job classes. Nagbibigay ito ng mga hagdan patungo sa langit, habang sabay na nagtatayo ng mga pader na hindi malalampasan. Iyan ang dahilan kung bakit maraming umuunlad ang nakakamit ng kapangyarihang lampas sa ordinaryong tao, ngunit kasabay nito, nililimitahan din ang kanilang pinakamataas na potensyal. Bahagyang bumigat ang hangin habang ipinagpatuloy niya. At kung ang law na ito ay sumalakay sa katawan ng isang halimaw,
nagdudulot ito ng ganap na kapahamakan. May mga affix kung saan ang isang langgam ay maaaring lamunin ang isang higanteng dragon, at ang isang Demon King ay maaaring sumabog at maglaho sa kawalan. Sa huli, malinaw ang conclusion. Iyan ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga legendary elite monsters, mga nilalang na may taglay na maraming affixes, at kapangyarihang lumalampas sa karaniwang loika. Tungkol naman sa Abyss mismo, ipinaliwanag ni Novelis na ang Power of Law ay may kakayahang gawing isang impyerno ng walang hanggang kaparusahan ang lugar. Habang mas nagiging delikado ang isang abyss, lalo rin itong nagiging mahalaga, sapagkat kasabay ng panganib ay ang mas mataas na posibilidad ng paglitaw ng mga kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga abyss na puno ng kamatayan ay siya ring pinakamapanganib, at pinakakaakit-akit. Ang apat na manifestation laws na ito ay matagal nang nasaksihan at napatunayan. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Mayroon pang mas malalim na batas, isang batas ng kawalan na namamahala sa causality ng lahat ng pangyayari sa loob ng abyss. Namangha ang kausap niya sa sinabi at agad na nagtanong kung ang law of causality ba ay maaari ring kontrolin ang lahat ng iyon. Ngumiti si Novelis at binalikan siya ng tanong, Worry nagpapaalala. Naaalala pa ba niya ang nangyari noong na-trigger niya ang mga trap sa kayamanan? Kung ang isang tao'y may matalas na pagmamasid, maaari niyang makita ang mga nakatagong mekanismo at maiwasan ang mga ito ng maayos.